everyone, please like and subscribe. Welcome to my channel. Subscribe. So dito po tayo sa tabing ano, lawa. May yan. Yan, dagat. Okay. Yun lawa ng Isla de Talim. Yan. Oh, ganda. Napakano dito, tahimik. Napakatahimik sa lugar na to. Kaya dito ko gustong tumambay kapag magmuni-muni lang. Muni-muni. Ano bang pag-uusapan natin? Wala na, tahimik na ang ating feeling well. Lagi naman ganun tayo. Okay? So, may one Kalingap, one family. At yan ang gusto ng langit, ang lahat ay matahimik, nagkakaisa, nasama-sama na masaya na magkakapatid dito sa lupa. Yan naman talaga ang gusto ng lumikha. Pag-ibig. Nagbubunga yan ng kagalakan, bawat isa masaya ang ating puso, kalmanti ang isipan, walang kung ano man inggitan, etc. Yan, yan ang life is beautiful, so short. Saan natin gagamitin yung ating buhay kundi sa hindi naman lumiligaya ang tao. Tama, maligaya kapag maraming pera, marami kang pupuntahan. Ay dito lang sa atin sa Pilipinas, hindi mo na kayang dito lang sa atin sa Pilipinas, ba't mo pa isipin lumipad sa ibang bansa? Ay lahat ng apuntahan mong bansa dito na sa Pilipinas. Sige nga, kaya mo bang ubusin ang 7,000 isla? 7,000. Kaya mo bang ikutin ang 7,000 isla? Kung mabubuhay ka pa ng mga 60 years, halimbawa ang edad mo ngayon ay 30 years old ka na, wala, depende lang kung ang pera mo ay napakadami na, so wala ka nang gagawin kundi around the world with love. So, pero dito sa Pilipinas ang napakasarap ng buhay at lahat andito na pumunta kayo ng Luzon, Visayas, Mindanao. Sa Mindanao magaganda ang mga may hindi pa nadidiscover nga mayroon pang hindi nadidiscover sa Pilipinas. Halos wala pa nakakayapak. Halos konti, baka wala pang 30 nakakayapak na sa mga tabing dagat, sa buhangin, iba't ibang kulay na buhang. Dito sa Pilipinas ang napakasarap ng buhay. Kung dito sa Pilipinas ang napakasarap ang buhay, kung sisipagan mo, hindi tatanggalin mo yung pride at saka kapritsyo sa buhay. Ano ba yung mga kapritsyo? Yung bang masilipin sa buhay ng iba. Tulad ng makikita mo lang na masarap-sarap ang ulam mo lang ay gulay, para pag ang hinang-hina ka na sa iyong sarili, wala yung mindset na ay balang araw ay makakapag-ulam din tayo ng ganyan. Tiyaga, kaunting sipag pa at tiyaga ay mararating din yan. Hindi yung ang kita mo ay 500 sa isang araw, gusto mo nang mag-ulam ng mahigit 500 dahil nainggit ka. Bulalo ay wala na. So kapritsyo yung tawag ng kapritsyo. Masabi na lang na gumiginhawa din. Yan. Ang pagtitiis kasi hindi laging pagtitiis. Magtiis ka ng sakto lang ang buhay ngayon, sa susunod na panahon makakamit mo rin. Dahil inspired ka gusto mong ma-reach, gusto mong maabot yung goal.
Ayan na talaga, yan ang ating kultura ng Pilipino, paging masipag, matyaga, matiisin, matyaga, mapaghintay. Yan ang pag-ibig, kasi kapag para ka rin naliligaw, o para ka rin naliligaw, kasi kapag hindi mo mahal ang iyong sarili at iyong liligawan, wala ka, mainipin ka na, hanap na ako ng iba, and then wala na sa iyong kalmanti at kasiyahan na umiral na yung pride mo. So nawala na yung timing. Ang lahat ng bagay timing. Yung mga mayayaman na sa history na Elon Musk, yung mga scientist na malulupit, si yung kabilang sa ating mga scientists, ang kanilang mga nalugi ay million. Bakit? 10 beses na slide. Si Jack Ma, sino pa? Ulit-ulit nilang ginagawa. Try. Si Elon Musk nga, yung papuntang space, 2 beses yata sumabog yung 2 beses daw kuno sumabog yung pinalipad papuntang space, yung ibang planeta. Sa 10,000 bang gastos noon kung sumabog? Ang materialis ng rocket papuntang ibang planeta, planet Mars, halimbawa papunta ng Mars, ay sumabog. So gagawa ka uli, magkano ang materialis noon? So pangalawa, ganun uli. Ang huling alas niya, yung huli. So kaya meron tayo ngayon tagumpay siya ngayong huli. Magkano kaya naging gastos ni Elon Musk? Ayon sa Martis ko narinig, 100,000. Ang sabi nga nagsalaysay, huling barahan na niya, yung huling palipad niya ay nakalipad, success. Di ang resulta ngayon yung mga tagumpay siya ngayon. So mayroon tayong mga internet na kahit sa kabulubundukin ay may signal. Yan, pinakakalat na ni Elon Musk yan, ni Elon, ang pinakamayaman sa buong mundo yata ngayon, ayon sa narinig kong Marites. Yan po. Parang dito lang, para tayo nasa Switzerland di ba? Para ako nasa Switzerland. Ay, nasa Pilipinas pa lang ako, ha. Ang sarap ng buhay, kalmante. Sarap ng hangin. Wow. Sino makakapagsabi niya na ako nasa Pilipinas? Green grass, yan, ay kung sabihin ako nasa England o Denmark. Dahil sa yan, diba? Ayun. So ang buhay natin ay lang, pagkakontento sa sarili. Tsaga-tsaga ngayon. And then baka bukas sa atin naman nakapihit yung araw. Baka sa pangalawang bukas unti-unti na nating nakakaipon. Sa pangatlong bukas may naipon na, mag-i-start na ng business. Pang-apat na bukas ayun, start na. Ayun lang. Yun lang ang pagbibigay natin ng rambol na mensahe sa ating kapwa Pilipino, sa ating kapwa na taga Pilipinas dito, na ang buhay ay tanggalin mo ang kapritsyo. Balang araw aasiso ka, tanggalin mo lang yung kapritsyo. Minsan yung pagkainggit. Kung inggit na gagamitin mo bilang ikaw ay papaspasan mo, ay naiinggit ako kasi inspired ako, gusto kong malagpasan yung tama yun. Yung pagkainggit mo na sasamahan mo ng gawa, ay naiinggit ako, gusto kong ma-reach yun, gusto kong patunayan na ako kaya ko din yun, ma-reach ko din. Magandang inggit yun, ginagamit sa pagiging inspired. Diba? Wag mo lang sasamahan ng inggit and physical, mental at lahat na, basta inspired ka lang. Nasabi mo lang, inggit ako din, mayroon ding cellphone. So mag-ipon.
Wag yung ano, yung one time big tie. Merong hindi nakatiis, gagawang kita ng bibigyan kita ng ganito, hindi na nakatiis. So kung ano nang pinagagawa, hindi, wala nangyari. Meron kasing mainipin, hindi mo paghintay. Butter, bago pa naging di ba yung ugly worm, yung ano, yung paru-paro, napakaganda. Ayan, nagbibigay buhay sa mga bulaklak, paru-paro. So para siyang ingredients na pag ang mga garden ay may paru-paro, napakaganda. Parang ano siya, masabi mo parang paradise. Iba't ibang kulay na paru-paro. So may lipad-lipad, napakaganda, may malaki may maliit. So bago pa yan naging paru-paro ay uod muna yan, ay uod. Kaya nga sa libro, kung naabot nyo sa libro, ay mayroong the ugly worm o fangit, the ugly worm daw. Pero nung bandang huli, yung ugly worm na yun, so hinangaan, napakagandang naging paru-paro. So nagtiis ng ilang weeks bago ibigay yung bago ilabas yung pala yung tunay na kagandahan. Doon mauwi sa tunay na yung resulta ng pagtitiis ng uod. Hindi sinasabi nilang pulang uod, wala yun. Yung tunay na aral. Ayun, kwento-kwento lang tayo at kanting mga pasada ng mga inspired message para sa kapwa Pilipino. At ito tayo sa Pilipinas. I love my homeland, I love my countrymen, I love Philippines. Yan ang ating isa-isip. Wala nang gaganda pa sa lupang ating sinilangan, wala nang gaganda pa sa ating lupang tinubuan. Andito na lahat, magandang tanawin. Hindi mo kayang libutin ang 7,000 isla, 7,000 in the Philippines. Depende pa yan kung low tide or high tide. Ayan, diba? So yan lang ating mga balitaktakan. Wow, diba? I love Philippines. So yan ang aking kubo. Yan ang aking ginawang kubo. Yan, ginawa kong kubo. Yan po ang ating kubo. Yan tayo natambay pa nainit. Alright, sarap ng hangin, wow, alaga kong pato. Okay, at ayun, so wala nang gaganda pa sa ating bansa Pilipinas. So ayun, maraming issue sa Pilipinas. So wala yan, walang bansang perpekto at walang pamilyang perfect. Pamilya, bansa, walang ganon. Mayroong black sheep. So ayan, kaya ang ating sasabihin sa ating social media ay puro positive, wag negative, at para tayo ay makahawa ng mabuti, hindi negatibo, lalo sa mga kabataan na mga baguhan pa lang social media, hindi alam ang laro. So dapat ang ating iparinig sa kanila ay mga mabubuting salita, hindi puro taltalan at mga word na hindi kaya-aya. Mahalin natin ang sariling atin ito, at dito na mabubuhay ang ating lahi. Alright, tama po ba? Ganda. Wow, Philippines. Yan po nakikita nyo, bundok na niya, Isla di Talim. Diyan marami dyan tao, isang pamayanan na nasa isla na pwede natin tulungan, scout. Yan, Pilipinas po tayo, hindi ibang bansa. Diba? I love Philippines, I love
countrymen, may veteran. Oh, sarap ng hangin ah. Oh, kay ganda ng Pilipinas. Ah, di ba? So ayan ang ating ano. May alaga ko dito ng dalawang ano, pato. Di dalawa. Ayun. Ating hinanamnam at pinipil natin ang sariwang hangin at magandang tanawin sa paligid. So ito lang ang buhay. Life is beautiful and short. O bakit pa natin ubusin ang ating time sa ating mga wala din namang ibubunga o result na makikipagtaltalan. Sabi nga, ang pera ay andyan lamang. Pwede naman tayong kumita ng pera sa mabuting paraan. Ano yun? Magtiista muna tayo sa ating kita. Kaya tayo upo na sa ating ginawang kubo. Ito pang aking ginawang kubo. Ano, matindi yan. Yan, ginawa nating kubo yan. Para tayo ay mayroong pahingahan, tambayan. Hindi pa ako mayaman ha. Yan, ginawa natin ang ano, ng upuan. Okay. Paikot yan. Yan. Alright. Tayo mag kwentuhan lang ng ating mga mahalagang opinion at ayan, dito mix the light eh. Dito na lang lakas ng hangin, ang lakas ng hangin. Ito ang ating pinakang ano, wala tayong ano eh, pwede na yan. Yan, pwede na. Ayun. So, ano na tayo? Back to ating topic. Lapit-lapit tayo ng konti. Yan. Parang against the light. Yan, against the light. Yan. Para mas okay pa ganito. Alright, ayun. Itong kubo kong ito, ano ito, mahirap ang pagkapanday nito. Yan o. Yan o, puro kawayan o. Kawayan, materialis kawayan o. Yan. Nasa may puno. Yan. Wala yung aking alaga. Gusto makalabas. Ang aking dalawang bibi na alaga. Mga 2 months na lang mangingitlog na yan. Yan o. Saan ba yan? Pakita ko yung kulungan ko. Yan o. Kung may kulungan ako. Yan. At pala nakaganyan. Kaya ang buhay simple lang. Tanggalin ang kapritsyo sa sarili. Sakto lang naman ang sweldo ay.
So ang buhay talaga ay ano, parang life. Joke time. Ang buhay talaga ay hindi madali. Tingnan mo, yung mayaman naangal, yung mga bilyonaryo, yung mga milyonaryo gaya ni Jack Ma, Manny Pacquiao, yung mga nakalinya sa mga may Henry C, yung mga mayaman, alam mo ang so sila ay hindi easy life. Mas marami pa silang ginagawa kisa sa ating simpleng ah, tao lang na sakto ang sweldo. Sakto ang sweldo. At talagang ang Pilipino naman, kaunti na lang yung reklamador. Sa Pilipino is kaunti na lang yung reklamador. So ang nagiging ano na ngayon yung mga sumibol ngayong kabataan na ay talented na. Talented, very talented sa technology. Ang dami, bilang na bilang naman na yung mga nahuhuli siguro. Madali na yon. Pero ang kabataan natin ngayon is madali na silang matuto about technology, masyado na silang advance kahit bata pa, etc. Dito na nagmumula yung mga scientist sa Pilipinas. Dito na lahat ay magaling na engineer, lahat na magagaling. So andito na, mga bata pa lang, mga nakakapag-inventor na. So napapabilang na sa ibang bansa, sa mga matatalino na kahiliran na. So yun namang iba ay talagang yumayaman na, umasinso na. Yung mga OFW, iba na mindset, talagang natuto na rin. Nagiging matalino na. Dahil sa napapanood, may mga mentor na naririnig sa YouTube. Hindi pa. So nagkakamero ng mga karanasan. 3, 4, 5 beses, 10 na dadapa, maling tao na kukuha para sa Pilipinas habang tatrabaho sa ibang bansa. So nasa Pilipinas, and then maaaring 3, 4 na beses na dapa sa pagninegosyo dahil sa maling tao, maling kamag-anak, maling pinsan ang napag-abutan ng kanyang pagsisimula, start ng kanyang negosyo. So natututo naman. So nakakabalikwas. Ay congratulations sa nakabalikwas. And then talaga matindihang pagsisikap ang ginagawa. Sa kaunti na lang yung naluloko. Sa kaunti na lang yung sabihin napipilter na ang mga OFW natin. Ganun talaga eh. So habang tumatagal, ang tayo napipilter. Kumbaga napipino, kumbaga napupurified, parang tubig na pag sinalang mo sa apoy, hindi lumalabas yung tunay na tubig, and then nakukuha yung tunay, yung pure na water na talagang wala ng bakterya. Ganyan ang Pilipino. Una, buti pa nga tayo nadadapa, wala masyadong gastos eh. Ay yung mga scientists, bago sila nag-success, gumastos ng milyon. Hindi 3 beses na dapa sa pag-iimbento, 4, 5, 6. Hindi naman 100,000 ang gastos nila. So, pero hindi sila tumitigil hanggat walang resulta. Gaya ni Elon Musk, yung mga natin, mga scientist natin. So sila isang pangkaraniwang tao din, may puso, may mindset, may imagination, lahat nagana. Tayo din ng mga simpleng Pilipino, mga trabahador. Isa lang naman yan ang ating utak, ang disenyo. Nga lang sila, may kanya-kanya tayo nakatakda at talent. Hindi naman lahat ay binigay kay Elon Musk, mga scientist ang talino. Sila hindi nakakapahinga ng ganito. Yung simpleng mama buong maghapon trabaho, 8 hours, 5 hours. Nakakasipol-sipol na. Nakakadlakad-lakad na sa dapat puntahan kamag-anak, pinsan, kaibigan.
So yung mga mayaman, walang pahinga yan. Kung titingnan mo lang yung kanilang travel, masaya, pero nakapagod din yan. Kasi mapagod din yan sa bulsa at sa isip. Hindi lahat ng travel happy. Maikot mo man ang buong mundo. Maikot mo na yung buong mundo, yung lahat na maikot mo na, pati yellow, pati yung North Pole. Hindi ka pa rin kontento. Meron pa rin hinahanap ang kaisipan ng tao. Ito mag-real talk tayo. Alam mo, naikot mo ng buong mundo dahil napakayaman mo. Hindi mo masasabing happy na ako, hindi. Misa kapag nagsusulo ka na sa buhay, magtutroba ka, isipin mo na lang na yung buhay mo noon ng kasimplihan, binabalikan mo yung napakasimple na, ano ba, nung panahon wala ka pang gadget, napakatahimik, wala ka pang gadget, ang naamoy mo lang yung amoy ng mga damo-damo sa paligid, ang narinig mo lang yung lagaslas ng sapa, ilog, batis, yung tunog ng kawayan, yung puno ng kawayan, yung tunog ng hampas ng sa nyog, sa dahon ng saging, yung nature. Di ba yun ang pilit nating minsan naalaala? Bakit? Yun yung totoong life talaga ng tao. Na hindi natin pwedeng sabihin na noon yun, iba na ngayon. Hindi pa rin. Kahit maikot mo ang buong mundo, at ikaw na pinakamayamang tao, ito masasabihin mo sa iyong sarili na dalhin mo ako sa isang lugar na ano lang, simple lang, yung nature. Bigyan mo ako doon ng kubo, bigyan mo ako ng kubo na ganito. Kahit napakayaman mo ng tao, lahat, at ikaw ay isang lahat na ikot mo ng buong mundo, masasabihin mo na ang ganitong life, ganitong life lang, may katrik ang ganito, yan, gawa ko lang to, yan. Dalhin mo ako dun sa ganito lang kasimple, yan. Diba? Kung titignan mo yung paligid, yan. Yan. Diba? Sasabihin mo na sarap tumira dito. Yan. Sasabihin mo parang napakasarap tumira sa buhay na simple lang. Sasabihin mo, naikot ko na ang buong mundo, parang hindi pa rin ako masasabi ko certified na happy. Diba? Anong tawag doon? Ang tao talaga ay walang full, yung kakontentuhan. Nakatikim ka ng masarap na pagkain, etc., wala pa rin. So ang nature talaga ng binigay ng, ang design talaga ng tao is sa nature pa rin. Sa nature. Matuklasan mo na lahat ng kagalingan, yung pinaka the best dito sa mundong ito. Sasabihin pa rin, pinaka the best ko pa rin ay back to nature, back to natural, back to simple life, back to nature. Ang life mo walang puro natural lang. Yan ang design talaga ng tao. Kahit yung panahon pa ng 1 century, yan ang i-design sa tao. Ikaw tao ay sa farming talaga, farming. Biblical din na darating ang araw na ang tao, ang kaalaman ay lalago. Hindi ang pipigilan, biblical na sinabi sa Biblia na darating araw na ang kaalaman ay lalago. Lumago na ngayon. Meron ng mga AI. Yan. Pero hindi yan ang nagdulot ba ng maganda sa tao? Maganda rin. Pero pag lumabis, masama rin. Diba lahat ng
labis, sobra-sobra, pangit. Kailangan balance. O yan. Yan ang ano ng tao, dalawa. Dalawa lang ang dapat sa tao. Tanggalin ang kapritsyo at ang isip ay diretso. O ano yan? Diretso lang. Doon sa target mo. Tanggalin mo lang yung kapritsyo. Diretso ko lang sa target mo. Kunin mo yung target mo kung anong gusto mo. Kung gusto mong yumaman, adi ano yun, adi iyong talinuhan, tanggalin mo ang kapritsyo. Ito, ano ba yung kapritsyo? Yun na nga. Yung para lang masabi na para lang masabi na sa maganda ang sasakyan, maganda ang damit, maganda ang bahay, kompleto ang appliances. Ay kahit mangutang ka sa Bombay, gagawin mo. Ay kung ang sweldo mo lang ay 500, ay paano na titira ka ng 5-6? Anong tawag doon? Kapritsyo na yun. Masabi lang, ay kung ikay marunong magtiis, meron kang sharp mindset. Sharp. Yung talaga, ay sinabi, marami kasing sangay ang kapritsyo. Search nyo kung ano ibig sabihin ng kapritsyo sa sarili. Diba masabi lang na may bagong labas ngayon cellphone. So, yung aking kaibigan bago ang gusto ko rin nun. Hingi ka ngayon sa parents mo. Wala ka naman trabaho, estudyante ka pa. Ay siyempre, barkadahan kayo. So, kailangan cellphone ay makisabay ka sa bago. Kung hindi, pupulaan ka. Ay kung ikaw ay matalinong bata, inuna mo ang pagiging matalino, tinanggal mo ang kapritsyo. Ay ngayon kung ang cellphone ko pa rin ay 3310 o yung mga basta may video call at basta pag-search ng mapakinabangan ko sa eskwelahan, okay lang ang cellphone ko. Kung ganoon ang mindset mo, ikaw ay matalino, wala kang kapritsyo sa sarili. Ngayon kung ako yung pupulaan, ngayon? Bakit? Hindi naman yung mandatory sa pag-aaral. Kung ang cellphone mo ay simple lang na nakaka-search ng basta nakakapag-research ka ang cellphone mo, okay na yan. Huwag kang makisabay. Ngayon kung yung nakikisabay at daing ka ng daing sa parents mo na nagtatrabaho sa ibang bansa, mami, bili mo ako dyan ng kasi uso na ngayon dito ay ganon. Kapritsyo yun. Yung mga classmate ko ganon na ang cellphone. So kailangan ko tanggalin mo yan, iho. Bakit? Ay kung asweldo lang ng nanay mo na OFW ay hindi pa na timing sa oras ng pagsweldo, ay uutang ngayon yun sa kasamahan. Alimbawa, uutang ng 10,000, maidagdag lang. Ay hindi pa sweldo. So matatambakan ng matatambakan. O ang sunod na tawag mo muna ulit ay yung bill, tubig, bahay, kuryente, etc., notebooks, damit, bagong sapatos. So natambakan na ng problema ang OFW. Yan. Hindi na siya nakahulagpos sa kanyang utang, bagkos, abunado pa. So yan ha. Ang tawag doon na kapritsyo. Ngayon kung tanggalin mo yan, kung ang katuwiran mo ay ganito, hayaan mo mga bago ang kanilang lahat. Ang isipin nyo, bakit ba pag graduate mo hindi ko ba makakamit yan? Mauna-una na kayo. So ginamit mo ngayon ang talino mo, tinanggal mo yung kapritsyo, yung sarili mong kayabangan tinanggal mo na. Pagyayabang kasi yan yung hindi makapagantay sa timing. Yun yung halimbawa nag-estudyante ka pa, hindi naman mandatory, hindi naman requirement sa grades, hindi naman bago ang iyong cellphone mataas ang grade mo, bago ang iyong damit mataas ang grade mo, branded lahat ng gamit mo mataas ang grade mo. Wala yun. Hindi yung kasama sa curriculum sa paaralan. Para hingi ka ng hingi sa nanay mo na OFW na mami, mami anong ulam? So bilang isang estudyante dapat maging matalino sa iyong goal. Yun? Ang pagiging matalino kasi pipiliin mo maging mabuti. Hindi ka maging matalino sa pangbubuli, etc., matalino sa panghingi. Na kahit meron ka pa, hihingi ka. Hindi ganoon. Ang pagiging matalino, nakikita mo yung resulta.
ng ginagawa mo na yan, yung resulta. Ang resulta kasi ng ginagawa mo, ano stress sa hinihingan mo. Hindi pa naman timing, hindi pa naman tamang oras, hindi pa yan ang tamang panahon mo. Pipilitin mo na ngayon, matigas ang ulo ang tawag doon. So may kasama ng pagyayabang yan sa nakapaligid sa iyo. So yan na, nag-react lang ako para marinig naman ng kabataan ano bang ibig sabihin ng kapritsyo sa iyong sarili. So tanggalin mo ngayon yan. So may time na halimbawa ikaw pa naman ay 3 years bago gumraduate, so hindi pa kailangan ng mga bagay na branded, hindi pa kailangan yung mga bagay na uso. Bakit? Makukuha mo yan kapag tapos ka na. Ayun kung nasa iyo lahat ay luma, nagagamit pa naman. Bakit hindi ba makaka-search yan kung luma ang cellphone mo? Samantalang kung tatalino mo ng pag-isip at bubuksan mo yung isip mo, ang isipin mo lang isa lahat ng nasa inyong mga branded bago, makakamit ko yan pag graduate ko kasi may trabaho na ako, susweldo ako. At kapag ako ay may trabaho na, mataas ang sweldo ko, mag-iipon ako, tatalinuhan ko, mag-iipon ako ng pera. Ako naman ngayon na magninegosyo. Kapag may negosyo na ako at kumikita na ako, pauwiin ko ang nanay ko. Nay, umuwi ka na sa Pilipinas, may negosyo na ako, kumikita na, may branch na, 1, 2, 3, uwi ka na. Yan ang resulta. Dapat yan ang isipin mong maging resulta. Hindi yung kapretsyo, yung nay, pahingi nito, pahingi na. Hindi pa naman panahon. Ay, ngayon kung sasabihin ng nanay mo, ngayon kung sasabihin naman ng iba, hindi, anak, gusto ko bago lahat. Ayoko nang nauungusan ka ng iyong mga classmate. Ayoko na nagiging ka sa paningin ng tao. Kasi tayo may pera na, OFW ako. Sasawayin mo pa rin yun. May karapatan kang, dahil sa iyo ay ginamit mo ang talino mo, tinanggal mo ang kapritsyo, at kapritsyo hindi, maaari ka sumagot sa nanay mo na, nay, pwede ba naman pong magamit to? Ipunin mo na muna po yung pera mo, ibang ko muna po na yung pera mo, mayroon pa naman ako, magchat-chat na lang ako sa iyo pag talagang kailangan na. Kapag wala na talaga akong wala na akong gamit, wala na ako na magamit dito, di paprangkahin mo rin. Ang isang batang matalino, prangka rin wala nang kimi-kimi. Yung ba'y kawalang galangan, hindi. So maaari matuwa ang nanay mo. Kung sabihin na, hindi anak, gusto ko ganito ka, kumain kayo ng hindi, sasawayin mo rin yun. Hindi nay, sabihin mo, nay, mami, daddy, okay na ang ulam namin ganito. Mas okay nga yung gulay healthy para sa kalusugan din namin yun, kasi hindi naman kumakain ka araw-araw sa mga fast foods. Good health na hindi, minsan magugulay din. Basta lahat ng mabubuting rin, pagsabihan mo rin. Yun, baka nadadala lang si parents mo ng mga bagay na yung kanilang pinagmulan dati, nakahirapan, na ayaw iparana sa inyo. Rin yun na dahil si ikay matalino na bagong henerasyon, ipaalala mo rin sa kanila na hindi ka dyan namamasyal. Alam namin ang buhay ng isang OFW. Hindi lang 8 oras gumagamit pa ng sideline niya. May 2 oras pa natitira ako. Meron pa ba diyang part-time? Ito real talk ngayon. Kung naman ang parents may negosyo na at nakapag-asawa dyan ng negosyante, ay very good yun. Very good yun. Nice yun. Pero hindi alam ibig sabihin nun, magyayabang na, etc. Bibili ka na ng maraming pet at mamamasyal ka. Pasyal dito, pasyal doon. May inspired pa nga sa yung mga negosyante at yung mga ibang kabataan na sasabihin sa'yo, wow, ito mayaman to pero
hindi nagyayabang. Nakikita mo ang mga ano, pumupunta pa rin sa, kasi mo si Manny Pacquiao, yung mga anak niya, ano ang kanang pinupuntahan ng mga artist, mga mayam. Di ba sa UK, bumibili ng damit UK, Yukay, isang lahi ng Manny Pacquiao, nakahilira sa mayaman, UK, ang mga damit, ang ukay, millionaire mindset. Bakit hindi ko mo ano, andyan naman talagang rig sa UK, dyan din ako bumibili ng damit sa UK, ukay. So dapat ang bagong generasyon ngayon, ako batang 90s ako, hagip ko ang new generation, dulot dulo ako hagip ko ang batang 90s ako, hagip ko itong huling panahon. Ang ganda. Hagip ko ang walang gadget, hagip ko ang makabagong gadget. Ang ganda ng ano ko, ng mga ng aking era, hagip ko lahat. Pwede akong mag ala Jensen o hagip ko ang huling World War World War 2. Hindi ko lang naabot si Marcos. Sa mga batang 90s ako batang 80s to 90s ako. So alam ko ang buhay noon. So hagip ko ang pagkain ng pulang mais, hagip ko ang gilingan ng mais. Para makakain ka, magigiling ka muna ng mais na pula, malagkit, etc. Kakainin mo yan. Magniniyuba ka, magsisinalab, ano pa, balinghoy, pinaltok, etc. Lugaw ang kakainin mo na yan, siroy, ano pa, bulgor, cornmeals. Nahagip ko yung mga pagkain ng Marcos. Kaya lang maliit pa ako noon. So, ayan. Kung ikaw ay isang Pilipino, proud Pilipino, mahalin natin ang ating bansa, mahalin natin ang ating magulang at kapwa. Kung dalawang bagay na lang ngayon, tanggalin mo ang kapritsyo, talinuhan mo. Yayaman ka, taasinso. Dalawang lang yan. Boom ka na sa buhay na ito. Kung okay isang estudyante, talinuhan mo sa school, tanggalin mo ang kapritsyo sa sarili mo, tanggalin ang yabang, tanggalin ang pride. Alam nyo na kung ano yung pride na at yabang. Hindi naman kayo, ang dami na ngayon tutorial, ang dami na napapanood sa YT. Ang taong matalino, mitikuloso, mapaghanap ng sagot, mapagtanong sa sarili, mapagtanong sa mga bagay-bagay na nakikurious ka, matalino. At dapat yung mabuting katalinuhan, tulad ng paano ba ako asinso, paano ba ang pag-angat, paano ba, hindi pang i-scam ha. Wag yun. Dapat bilang estudyante, kung maging biblical tayo mga kabataan, simple lang, sumunod ka sa magulang mo at tumanong ng utang na loob. Magpakatalino ka muna sa eskwelahan, tanggal ka presyo, saka ka na bumili ng mga bagay na gusto mo. Kapag tapos ka na, certified graduate ka na at may trabaho ka na, saka ngayon ng unti-unti dadamihan mo ng pera na ipon, mag-start ka ng negosyo. O diba, dalawang bagay na lang yun diba, kaya ka nakapag-ipon, tinanggal mo ang kapritsyo sa sarili mo, yung kayabangan na kailangan ko ng sabayan ang aking mga classmates sa bagong gamit, bagong cellphone, bagong etc. Lahat ng bago, sinasabayan mo, kapritsyo na yan. Mga mahal kong kabataan, tanggalin natin yan. Hindi ko mo OFW ang ating magulang, sasabayan natin sila, hindi. Meron nga diyang OFW ang magulang, wala kang kamalay-malay Bakit? Napakasimple ng nila, ng buhay nila. Marunong maghugas ng pinggan, etc. Marunong lahat gawain bundok, gawain ng Pilipino. Alam nila lahat, magwalis, maglaba, alam nila. Mamalayan mo na lang, nasa France pala ang magulang, namumuhay sila magkakapatid na simple, malumani magsalita. Alam mo, mamalayan mo na lang, ano pala, ito pala ay mayayaman. Pero ang gamit simple.
Simple ang kilos, simple. Alam mo, may nakita ako niyan. Yung ganyang kabataan. Salot. Hindi na natin. May nakikita akong ilan-ilan yan. Makikita mo na lang ano. Ang daming ATM, ang dami. Iba't ibang ATM. Ay, yun pala citizen sa ang lahi sa ibang bansa. Di ba? Hindi mo akalain makikita mo na lang ano pala, mayaman pala. Meron namang hindi ito naman pa ilan-ilan na lang. Meron naman na awalan Diyo. Hindi ko mo nasa Saudi, Middle East ang parents. Layaw dito, layaw do. Tambay dito, tambay doon, hakot ang classmate, hakot ang barkada, bagong padala kasi. Mga kabataan, hindi pinupulot ang pera sa ibang bansa. Ng parents, ng yung magulang, etc. Kung sila nagpapadala ng sobra-sobra, mag-ipon kayo. Bakit? Kasi ang parents nangihina, nagkakasakit ang katawang laman. Walang araw, 10 years, 20 years. Hindi ba kayo naawa? Diyan pa rin sila. Nakikipaghabulan sa oras para matapos ang trabaho at makapagpadala. Sana ang mindset nyo ganito kabataan. Nay, dyan muna kayo at hintayin yung gumaraduate ako, dyan muna kayo. Kapag ako ang nakatapos, paalisin ko kayo dyan. Tatalinuhan ko magagraduate ako. Iipon ako ng pera, magninegosyo ako. Aaralin ko mabuti ang negosyo ko. And then, pag nag-boom na ang negosyo ko, hindi, pag nag-boom, wag yung pipilitin mo talaga. Bakit? Tanggal lang kapritsyo mo sa buhay Nang nagnegosyo ka pa, kumikita ka ng 5,000, 2,000. Hindi, talagang itatabi mo yun kasi wala ka ng kapritsyo sa katawan. Wala ka ng kayabangan sa katawan. Wala ka ng sa katawan, yung bill mo ko. Alam mo na yung bill mo ko na yan. Alam na natin yung bill mo ko. Wala nun. Kasama sa kapritsyo yan. Tinanggal mo na yon kabataan. Hindi nang mindset mo na yumaman. Kalaban ba ng Biblia ang pagiging matalino at pagyaman? Hindi. Mayroong pinakamayamang tao sa panahon ng unang siglo. Before Christ, BC. Sino? Si Job. Si Job ang napakatalinong tao, nasa kanya lahat. Kaya siya, sinubok din siya Ang dami pa natin gustong pag-usapan, hindi kayang tapusin. Sa real talk na ito, ang dami natin pwedeng pag-usapan. 'Di ba, ang daming content? Ang daming content na hindi na kailangan tayo magsigawan, magtaltalan, o magsiraan man, o magpagalingan man sa social media. Ano ngayon kung walang views? Bakit? Gagaya ko, ay kung ang manood lang sa akin 5 views, ay ano naman ngayon? At least, pag binuklat ang aking channel, ang maririnig ay ganito. Hindi ito padamihan ng views. Baka matapanoorin. Ito ay pasustansyahan. Ano ba? May mapanood na may manood nito. Kahit paano may sustansya. May sustansya ka makukuha. Oo nga, sabihin mo na kapanood. Oo nga, kahit isang tao lang, yung nakarinig na yun isang tao ay kung 5 anak. Hindi man sabihin na anak, may napanood ako sa channel ni Oscar Berto nila. Huwag kayong ganun hindi man niya actual sabihin na ganun, magagamit niya ito yung narinig ko kay Oscar Berto na tuturo sa anak. O kabataan naman ang makarinig to, nga, dapat di ko pala ginagano ng magulang ko. Simula ngayon, magbabago na ako. Ako nga pala isang Pilipino, ako nga pala. Dapat pala yung talinuhan ko. Ay kung pagkarinig niya nito, nag-start na siya ngayon din. Di ba maganda ang naging influence ko? Maganda ang naging influensya ko sa kabataan. Nakasagip tayo ng isa. Papakalatin niya ngayon, magmumultiply yan. Magmumultiply. Alam mo, ang isang mabuti, parang isang buti lang mustasa.
maliit man, pero kapag tumubo, magiging isang puno at magiging tirahan ng ibon pa, mamumunga ng napakarami. Uhutok ang sanga, makikinabang ang iba. So ganun tayo sa ating mga channel at sa ating bilang isang influencer. Isa lang tayo dito, tayo ay mga vlogger. Isa lang ating platform na ginagamit. Anong pagkakaiba doon? Ay membro tayo ng YPP. O, meron bang roles sa mga sikat na vlogger? Ang roles ba ni Idol Ivana Alawi at roles ko, magkaiba po ba yan? Ang roles ba ng Rapi Tulfo at roles ko natin, magkakaiba po ba? Isa lang yan, isa lang kampanya ang sinusunod nating roles. Kaya ang tanong ay, ano ba ang content mo at content ko? Ano ba yung mapupulot ko at nilalaman ng channel mo at channel ko? Okay lang kung sabihin nilang boring, okay lang kung sabihin nilang etc. Opinion ninyo yan, opinion nating lahat yan. Tayo bansang Pilipinas, malayang opinion. Depende sa opinion, depende naman sa kalayaan. Huwag mo samantalahin ang kalayaan. Huwag ka mo naman bibitaw ng below the belt, kasi hindi ka na maging mabuting influencer. So ang dami pa kung tatalakayan, ang dami pa, hindi mauubos ang content. Sa buong mundong ito, hindi kayang ubusin ang content. Ngayon, kapag naman ikialipin ng pera, ito ang aking real talk, rumble na to. Isa sa summary ito in general. Ngayon, kung ikaw naman ay alipin ng pera, sasabay ka sa content ngayon. Yung pakikipagtaltalan, pakikipagribatan, yan. Bakit mo ba ginagawa yon? Dahil sa super revenue. Dito may sasabihin naman ay natural, kaya ako nagka-white gusto ko ng revenue. Para sa akin hindi mo mapipigilan ang panonood, ang views. Nakatakda na yan, siyempre. Lahat na ngayon na may cellphone, kahit 11 years old may cellphone. Pag scroll niyan, mapanood yan, papanoorin talaga yan. Hindi naman mandatory sa gobyernong ito na maggumawa ka ng channel. Basta tama nga naman sabihin na kaya ka nga nag-channel para magka-revenue. Ngayon, meron diyang addiction. Pag nakatanggap ka na ng revenue, 5,000. Ang tanong, kontento ka ba dyan sa 5,000 mong revenue? Yan na, doon na tayo. Ito, gusto ko itong real talk Tama, naghahangad talaga. Sarap kasi tumanggap ng revenue. Sarap tumanggap ng revenue, 5,000. Naghahanap talaga ng views ang tao. Naghahanap din ng magandang topic para mag-boom. Ito na. Halimbawa, sa YouTube, ako, once a year lang na sweldo. Ano ngayon? So, maingit ka ngayon sa iba. Sa nagsasabi na, ako, buwan-buwan na sweldo. Ano ba ang content mo? Kaunti ang views Ay, kaya naman pala kaunti ang views mo, ay ganyan ang topic mo. Mag-topic ka ng ganito sa topic ko. Pagbuklat mo, pagkikipagribatan ng topic. Na 1 taon na, 3 years na. Ano yan to? So, gagaya ka ngayon. Marumi yun. Ito na, hindi kasi mandatory sa buhay ng tao yung ganyang mindset. Bakit? Course ba yan? O talent? Ang dami ko diyang gustong Ako hindi naman ako abogado, hindi. Nakukupras din lang ako. Pero opinion ko lang to. Bakit? Wala ka bang mas malakas ang kita na ibang alam bukod sa YT? Hindi naman kasi tayo sinilang na mandatory. Pagkasilang mo, ang pinakatukod mo sa buhay mo, YT.
Hindi nga, may rules nga si YouTube eh. Kabahagi lang tayo niya. Ipakita mo yung talent. Oh. Kasi, kapag may addiction ka na, hindi ka na good influencer. So, doon ka napapasok sa website. Ang dami kong gustong sabihin eh, na napakahalaga ito. Tama nga sabihin na kaya ka nag-channel ay para sa views, para paldo-paldo. Pero, ang tanong ay dapat kang maging matalino. Dalawang bagay yan eh. Alipin ka ng pera. Kaya kahit labag na sa puso ng iba, nakakasugat ka na ng puso ng iba, ay tuloy na tuloy pa rin ang pagkukontent mo. Yung sabay mo sa agos, anong tawag ng ribatan. Tapos, nakikisabay ka na sa Facebook kung ano ng mga post mo. Nakakasakit ka na, nakakayura ka na. So, ayun, sumasabay na. Smooth, gawin mong smooth. Pupuna ka, pero ilalagay mo rin yung sagot, bakit ka pumuna? O dapat ganun, hindi yung deep inside ng pamumuna mo, ay talagang babaklasin mo na pati yung hinahalongkay mo na. Iba-balance po natin. Kasi baka yung pamumuna mo, ay deep inside, ang dulo pala noon, hinahatak mo na siya sa kumunoy. So yan po, be a balance. Ang ibig kong sabihin, balance po tayo. Baka kumikita, baka kahanap natin ng malaking revenue, ay inahaltak, binabatak na pala yung kapwa natin sa kumunoy. Na in actual, hindi mo naman nakasama. Hindi mo naman siya, simula maliit pa, hindi naman kayo magkasama. Ayan po, kaya maging wise din tayo kasi mayroon si Satanas website. Si Satanas ay mayroon din siyang website. Na sana wag tayo doon mag-subscribe. Ayan po, ang ating topic ay Rumble at medyo makukuha din naman kayo sa topic ko na mga counting sustansya. Ayan, kung isa-isahin ko naman ang aking mga pasada, ay wala, talagang maaari may sasang-ayon at hindi. Anong ibig ko lang sabihin, ay malaya tayong pumili ng content. Pero tatalinuhan din natin kung ang ating sinasabi ba ay makakadurog o may makakasagasa, ito ba ay makakagamot o lalo itong pagdulot ng sakit. Ating talinuhan, basta lagi tayong talinuhan natin at hinay-hinay kung sa pag-addiction natin sa ating revenue at paghawak natin sa ating, sabi natin, malayang opinion. Hindi lahat malayang opinion. Wag natin gamitin yung ganyang tsapa. Okay? Okay ba yan? At ang dami pa nating sasabihin eh. Kaya lang siyempre may capacity ang bawat times up ng natin yung oras natin. So kumbaga mahalin natin ang ating life, mahalin natin ang iba. At dalawang bagay lang ngayon, talinuhan dahil yan ang gusto ng Biblia. Ang pagyaman ay hindi din kontra ang Biblia. So tanggalin ang kapritsyo, yun yung kayabangan. At baka hindi nyo alam, ang kapritsyo, kayabangan yan. Sangayaan ng kayabangan. Si Satanas, ay kapritsyo na niya lang yun. Kaya siya hanggang ngayon ay mataas ang pride. Okay, yan po ba ay napakaliwanag sa atin na para hindi ka makulong sa kapritsyo, gawin mo simple ang buhay. Back to nature, bumalik ka sa sarili mo at mag-level up ka. Ano yung level up? Palayaan mo lang ang sarili mo sa naggumalaw-galaw. Mapagtuklas, metikulosa sa pag-level up sa sarili. Ayan. Tanggalin ang kapritsyo, talinuhan, mag-aral na mabuti. At ang parents ay pahina
Ang kabataan ay mananatiling palakas yan, pero papunta rin yun sa paghina. Alam nga namang hindi ka mag-asawa, yung pagiging successful mo ituturo mo sa anak mo. Alam nga sarilihin mo yan. O, di ba? O, ang parents ay ipawala, ikaw ang matitira. Anong ipapamana mo sa henerasyon mo? Yun pa rin dati. Lagi daw kayo titingin sa unahan ninyo, sa mga anak ninyo. Bakit ikaw ba'y 30 years old ngayon? Paurong ka? Ang bilang ng edad mo, 29, 28, 27, bago 26, 25, bago magiging 24 ka na. Pabalik ba ang age ng tao? 25 ka na. Hindi babalik ka sa pagiging magsusuot ka uli ng lampin, diaper. Hindi. Kung iki-30 ngayon, 35, 36, 30, magiging 40, 45, hihina ka na rin. Anong impluwensya mo sa anak mo? Pagkikipagtaltalan? Kapritsyo mo pa rin? Level up mo naman ang lahi mo. Para isang compound kayong matatalino at mayayaman. Para mga royal family. Yan. O, diba? Ayan ang ko suggest ko lang, yung opinion ko lang yan. Kung tatanggapin mo, matalino ka. Kung tatanggapin mo itong paliwanag ko, matalino ka. Kung papakinggan mo itong paliwanag ko, ngayon nag-uumpisa ka na tumalino. At ang taong matalino, walang kapritsyo. Walang kapritsyo sa puso. O si Ramon Ang, tinanggal niya ang kapritsyo. O, diba? Si Ramon Ang, o San Miguel Corporation, o CEO, si Ramon Ang. Siya may paliparan ngayon sa Maynila. Diba? Matuto kayo manood ng mga mayaman kung ano ang kanilang tinanggal sa sarili nila. Ayan po, I love you all. May One Kalinga Pon family po ha. Lagi natin sabihin sa ating sarili na ang kasimplihan, kababaang loob, ayan ang sandata. Maraming salamat po sa lahat. Paki-subscribe naman po at paki-like.